Narito na ang inyong pinag-aatiwalaan, tawanan, kwentuhan, at talakayan. Ben, Paipon, at Maroni. At ito ang FB Patrol World. Hello mga kaibigan, mga kapatid, mga kapamilya, mga apuyo, mga kabarkada, lahat po sa inyo, magandang umaga po at sa lahat po ng mga nanonood sa kanilang mga tahanan at maging nanonood sa mga YouTube video sa kanilang mga iPhone, cellphone, iPad at sa kanilang mga laptop at maging ang mga internet cafe. Magandang umaga po. Narito na naman tayo sa talakayan at kwentuhan linggo-linggo na ibinibigay at inihahatid namin sa inyo upang talakayin ang mga kaganapan na naging bahagi ng ating buhay sa buong linggong ito. Siyempre ho, hindi po natin pwedeng maiwan sa ere ang linggo-linggo nating karamay at kakampi ang nilalang na hindi ko pa ho nakikita hanggang ngayon, pero naririnig ko pong lagi. Dahil bahagi po yan ng ating programa, wala pong iba, siyempre pa, ang ating pinakamamahal na si Manoni. Manoni, hello! Hello, Dad! Good morning! Okay, good morning kayo, Manoni. Narito na naman tayo sa isang linggong talakayan, kwentuhan at tawanan. Nasaan ka ba ngayon, Manoni? Tayo ay nandito ngayon sa kampo ng mga militar. Kampo ng mga militar? Saan yan? Sa Camp Aguinaldo. Okay, ano namang ginagawa mo dyan ngayon? Nandito tayo ngayon dahil naghahanda tayo. Naghahanda? Anong pinaghahandaan natin, Manoni? Pinaghahandaan natin ang mga pwedeng mangyari sa atin after nitong programang ito dahil sa iyong mga paliwanag na pwede tayong mapahamak. Hindi naman siguro, Manoni. Pero ano bang paghahanda ang ginagawa mo ngayon yan sa Camp Aguinaldo? Hinahanda ko na ang mga tag-ikigera, maging ang mga Armalite, at maging ang machine gun, mga bomba, pati na rin ang bullet proof upang hindi tayo matamaan ng mga taong magagaling sa atin after ng mga paliwanag ng tao na ating panauhin ngayong araw na ito. Talaga nga naman, Manoni. Pero anyway, bago ang lahat ng yan, ay patiin mo muna ang ating mga tagapanood. Ay, may mga nanonood na ba? Hi, hello everybody! Sa lahat ng mga manonood, magandang umaga po. At sa lahat naman ng mga hindi nanonood, hindi ko po kayo binabate. Talaga ang taray-taray talaga ni Manoni. Anyway, Manoni, gaya ng iyong nabanggit kanina, tatalakayin nga natin itong talagang pinag-usapan ng buong mundo tungkol sa pahayag umakailan ni Manny Pacquiao tungkol sa mga LGBT na tinawag niyang medyo hindi maganda ang term na ginamit niya na hayop. Pero bago ang lahat ng yan, ano ba ang iyong damdamin tungkol dito? Wala akong damdamin, Ted. Alam mo naman yan. Puro tayo atay, balon-balunan, bituka. Kaya wala akong alam dyan. Pero may baya, live nating mapapanood at maririnig. Kaupuan yan na inyong nakikita ang ating mahal na kaibigan si Ryan upang magbigay ng paliwanag tungkol sa pinag-uusapang topic na ito. Okay. Siyempre ako ay excited na mapanood
at marinig ito. Maya-maya po mga kaibigan ay maririnig po natin ang pahayag o opinyon ng ating mahal na kaibigan na Ryan. Pero bago ang lahat ng yan, ako po ay kung inyong tatanungin kung saan po ba ako pumapanig sa mga topic na ito. Tayo po ako nang nakampihan, no? Gaya po ng lahat, hindi po tayo umakampi na kanino man dahil tayo po ay naghahatid lamang ng mga balita at nagpapatawa o kwentuhan po lamang kayo ng ating mga pangyayari sa ating mundo sa loob ng buong linggo. Kaya magiging pantay po ang ating opinyon tungkol dito. Ikaw ba, Manoli, pantay ba ang iyong opinyon dito? Pantay ang opinyon ko, pero yung bunganga mo parang hindi pantay. Talaga nga namang Manoli ay ako ay laging binibiro. Pero anyway, Manoli, naalala ko lang nakaraang linggo ay nandoong sa planetang Mercury. Then yung nakaraang linggo nasa impyerno ka, nasa ilalim ka ng karagatan, pumunta ka ng moon, pumunta ka ng bituin, kung saan ka nakararating. Ngayon, nandiyan ka sa Camp Aguinaldo. Paano mo bang ginagawa yan? Wag mo nang itanong, Te, kung paano ko ginagawa ko dahil ikaw naman ang gumawa sa akin. Hoy! Oo nga naman. Anyway, pwede mo na sigurong tawagin ng ating panauhin upang marinig ng taong bayan ang kanyang opinyon hingil dito sa pinag-uusapang topic sa buong mundo ngayon. Okay, kailang mga minuto lamang po mga kaibigan. Diyan naman po kayo dahil hindi po natin mapapanaya kung hindi maririnig po natin ang kanyang opinyon sa ating pambabalik. Diyan lamang po kayo dahil live nating maririnig ang mahal nating kaibigan si Ryan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng dagat mineral water nang galing sa dagat kaya medyo mapainit. Hindi na kailangan gumamit pa ng alkohol. Kung kayo ay nangangatni, gamitin ninyo ang batong ito. Sinongnong ay parang mga Pilipino na nasusulong. Ganito na mga kaibigan, ang ating mahal na kaibigan na magpapaliwanag ng kanyang opinyon. Wala pong iba kung hindi ang ating pinakamamahal na si Ryan na nanggaling pa ng Harvard. Magandang umaga po sa lahat ng mga manunood sa kanilang mga tahanan at sa inyo pong lahat. Thank you rin sa ating mahal na Ted Python at Manoni sa inyong pag-iimbita sa akin dito sa inyong harapan. Narito po tayo ngayon upang paliwanag at magbigay o makibahagi sa ulo-ulo at opinyon tungkol sa hindi mamatay-matay na topic o issue na naganap nitong nagdaang araw tungkol sa pahayag ni Manny Pacquiao. Marahil ay may mga bagay po na hindi tama na ginamit ni Manny Pacquiao gaya ng term na hayop. Kung saan kinukumpara ni Manny Pacquiao ang mga LGBT na hayop.
na hindi naman talaga dapat ikumpara. Pero kung yun po na bagay na yun ay na-deliver at naipaliwanag ng husto ni Manny Pacquiao, malamang maiintindihan natin at papanakpakan natin ang kanyang opinion hingil dito. Wala po siyang intensyon na tayo po ay masaktan emotionally dahil ang kanya naman po ay maihatid at maibahagi ang kanyang mga unting nalalaman sa mga bagay-bagay na ito. Kaya po ay hindi sumasang-ayon sa parehong babae at lalaki na maging isang mag-asawa at humarap sa Panginoon para maging isang asawa. Dahil ito po ay biblical naman talaga na hindi po tama na gawin ng kahit na sinong nilalang ang mga bagay na to dahil tayo po ay meron pa rin kahit tayo po ay nakagagawa ng kasalanan, meron pa rin po tayong pananagutan at dapat may respeto pa rin po tayo, lalong-lalo na kung ito po ay dadalahin natin sa harapan ng Panginoon. Dahil ito po ay talagang hindi tama o hindi akma kahit po tayo ay modernong panahon na. Hindi naman din tayo minamaliit ng mga taong bayan o ng mga tao sa buong mundo. Sa katunayan, ang mundo natin ngayon ay open. Open na sa mga LGBT. Marami tayong mga tao ngayon na mga miyembro o bahagi ng LGBT na nandyan sa media, sa pamahalaan, nandyan sa mga malalaking mga kumpanya na nangunguna dahil etong mga LGBT nito ay matatalino at maraming mga talent, no? Na makikita naman natin na hindi naman tayo o hindi naman inaminamaliit ng mga tao kung hindi tayo nga ay binibigyan pa ng importansya ng mga mamamayan, no? Ngunit dahil po ang LGBT na iba ay medyo hindi rin maganda ang ipinapakita nila dahil parang ang hangad nila ay lahat na lamang ng atensyon ng tao ay makuha nila. Kaya gumagawa pa sila ng paraan na kung kaya ay hindi naman talaga tama. Dahil kung ang karapatan lamang po ang pinag-uusapan, ay binigyan na po tayo ng karapatan na yun. Pero ang over na karapatan naman na hinihingi natin ay hindi rin naman po tama. Paano naman po yung karapatan ng paano naman po yung mga karapatan ng mga normal at totoong babae at totoong lalaki? Kawawa rin naman po ang mga yon. Mga kaibigan, tayo po ay hindi inalang tao. Gaya mo, gaya ng lahat, ako po ay ordinaryong mamamayan lamang. Hindi po rin po kinalat ni Manny Pacquiao at wala akong pakialam na kung ano man ang merong away o gulo ang inabot ng kanyang paliwanag. Pero bilang isang mamamayan, ako po ay medyo naapektuhan din. Nagkaya rin ng lahat. At ito ay napapanahon. Siguro dapat nating pag-usapan na rin dahil ito ay napapanahon. Ang mga overreaction na ginawa ni Boy Abuda, Vice Ganda, ng mga iba pang mga kilalang mga entertainment na nakilala natin ay over naman din na maliitin, tapakan, yulakan ang taong minsan ay nagbigay ng karangalan sa ating bayan. At kung inyo pong inalagay ang inyong katayuan at katayuan ni Manny Pacquiao, alam naman po natin na hindi naman talaga siya nakapag-aral, pero nag-try po. He tried to inform, to deliver ang kanyang opinion sa lahat ng tao dahil siya po ay
may totoong puso na nararamdaman upang ibahagi ang kanyang kaalaman tungkol sa Biblia. So, I am not a religious one. Hindi po ako kagaya ng iba. Hindi po ako nagtitimba. Hindi rin ako politiko at hindi rin naman ako nasa entertainment. Tayo po ay gaya ng paulit-ulit kong sinabi, ako po ay isang ordinaryong mamamayan lamang at wala po akong pinapanigan, pero tayo po ay naniniwala kung ano ang tama. Ang pinag-uusapan dito ay yung tinawag ng hayop ni Manny Pacquiao, ang mga LGBT, ay hindi niya talaga intention yun at humingi na rin naman siya ng tawad. Ang problema nga lang natin, minsan, no, ay naging overreaction tayo. Kaya, ganun ang nangyari. Pati ang kanyang pamilya, dinamay natin, mga anak, parang wala na siyang halaga dahil sa mga nangyaring ito. Dahil naisip po ng bawat tao na galit kay Manny Pacquiao ay ang taong tinatawag nating mangmang, bobo, walang alam, hindi nakapag-aral, ay tinamaan po o na-target ang mga emosyon, lalong-lalo na ng mga LGBT. Na madaling salita, nagpatama siya nang hindi niya alam. Pero naging open ito, pinag-usapan ng buong mundo. Dahil ito ay mahalaga at ito ay dapat pag-usapan. At nagawa yun ng isang taong walang pinag-aralan. Malamang ako po ay walang pinapanigan, pero sa kanyang mga opinion at sa mga napapanood ko, buong puso po niya itong iniaalay sa bawat tao ang kanyang pababagong buhay na minamaliit din natin. No? Na alam din naman natin na dapat magbigay po tayo ng respeto sa Panginoon kahit naman lang sa kanyang simbahan. No? Lalong-lalo na po tayo mga LGBT na bahagi ng lipunan at mamamayan, ay hindi po tama na lahatin natin ang atensyon ng mga tao para lamang tayo ay hangarin ng kahit na inumang nilalang. Dahil gaya mo at gaya ko, pantay-pantay lamang po ang dapat na pagturing sa mga tao. Yung ayaw niya ng same-sex marriage, yun po ay talagang biblical, no? Yun po ay talagang law ng Panginoon sa tao. Dahil ang babae nga naman talaga ay para sa lalaki at ang lalaki ay para sa babae. Binigyan na tayo na actually ang mga LGBT ay malaya naman nakagagawa ng kanilang mga gustong gawin, no, sa buhay. Hindi naman sila binigyan ng mga law na pangyahan sila dahil bading yan. Hindi naman. Katunayan nga, gaya ng nabanggit ko kanina, sila nga ay nabigyan pa ng napakalaking importansya. No? Over lang ang talagang pag-react ng mga ibang tao na sana ay natigil na kung binigyan natin ka ng pagkakataon na magpaliwanag pa upang maintindihan natin ang kanyang punto. Yung pong pag-ere ng kanyang programa at TV5 ay wala pong edit yun. Talagang galing yun sa kanyang puso. No? Kaya medyo kahit may mga pagkakamali ay narinig natin. Kaya nagkaroon tayo ng reaksyon tungkol doon. Pero sana po ay maunawaan ng mga kapamilya natin, ng mga LGBT na talagang hindi po akma ang pagpapakasal ng babae sa babae at ng lalaki sa lalaki. Okay na po ang maging isang bakla o maging isang tomboy dahil hindi naman din natin ito talaga pinangarap na maging ganun tayo. Pero yung bang ihangad pa natin na iharap natin sa Panginoon ang pagiging babae na babae na mag-aasawa ay hindi naman talaga dapat dahil
parang pinangungunahan pa natin ang ating Panginoon na kanyang kaalaman kung ano ang kanyang mangyari sa bawat ninanang na nabubuhay ang mundong ito na siya naman talaga ang may gawa. Yung overreaction natin ng mga gay family at mga lesbian ay hindi po rin tama na paulit-ulit na lamang natin yung tinitira ng tinitira dahil ito po ay bahagi lamang ng kanyang pagkakamali na gaya po ng lahat na nagkakamali at nakakaramdam ng emotion, ng alam mo na yun, ng kahirapan sa pagpapaliwanag. Ako nga, mapalad pa nga tayo. Ako, personally, I will vote Manny Pacquiao in the Senate. Dahil yan yung tao na walang alam, hindi gaano marunong, pero naghahangad na makatulong na tao. No? Pera niya lahat ang mga ginamit dito sa kanyang pangumpanya o kahit nung hindi pa siya naupo ay meron na siyang mga nagawang mga bagay na walang kapalit kung hindi ang tumulong sa tao. No? Pero hindi ko kinukumpanya. Binabanggit ko lamang ito na mas mabuti pa ang mga taong walang alam na hindi masyadong matalino dahil sa mga panahon na nagpapaliwanag sila ay talagang pinapahayag nila ang totoong damdamin nila. Hindi nila nagtitinungaling, no? Hindi kagaya ng mga matatalinong tao na magaling magsalita, magaling magpaliwanag, ay naitatama nila ang kanilang mga pagkakamali dahil matatalino ang mga tao na yun. Si Pacquiao, walang kaalam-alam yan. Alam naman natin na hindi siya nakapag-aral, pero tinira pa natin ng tinira. Parang tayo ang mga mabababaw ang paniniwala at ang pagpapaliwanag dahil hindi natin siya inunawa. Talagang binugbog natin ang kanyang mga napakaliit na pagkakamali na lumaki lamang dahil pinalaki natin. No? Ako po ay ngunit ay walang pinapanigan, pero yun po ang totoo. Maging biblical tayo, hindi talaga naaakma ng Panginoon ang pagpapakasyan, although hindi na po natin pinag-uusapan dito ang dahil alam naman natin na lahat naman tayo ipokrito kung walang nagkakamali. Lahat naman tayo nagkakamali. Kaya, malamang, bigyan natin siya ito ng pagkakataon na itigil na natin ang mga issue na nakakaawa rin naman ang tao na yun, no? Na mayroong totoong tunay na pangarap na tumulong sa tao. So, tayo na may alam na matalino, tayo na ang umunawa. Intindihin natin. Na minsan ay, kaya natin lahat ay nagkakamali rin tayo, mga kaibigan. At yun ang aking sariling opinion at sariling pagpapaliwanag. At hindi ko po intensyon na kayo po ay emotionally mataknan po. Ang aking lamang po ay tanggapin natin na sa bawat pagkakataon tayong lahat po ay nagkakamali. Kaya dapat na maging open din tayo sa pagpapatawan. Although nasa atin na po yun kung anong pangarap natin, unahin natin mangyari sa ating mga buhay dahil buhay naman natin yan. No, kahit pa tayo ay pangaralan ng kung sino man ng mga papa, pastor o magagaling ng mga tagapangalan, wala rin po yung magagawa. Tanging pangalan lamang, guide lamang yan. Tayo pa rin po ang gumagawa ng mga sarili nating plano sa buhay natin kung ano po ang gusto nating mangyari. No? Kung tayo po ay hindi tumatang-ayon sa kanyang opinion na hindi nga naaayon ang gay to gay at woman to woman na maging isang dibdib. Nakainyo po yun dahil may karapatan po kayo, may freedom po kayo, buhay nyo po yan, buhay po rito, buhay niya yan. So, kahit pa i-against natin ang lahat ng bagay,
kayo pa rin po ang tunay na makagagawa ng paraan kung paano po ninyo patatapuhin ang inyong mga buhay. At ngayon po dahil nangyari yan, itigil na natin yung mga kaguluhan, at atin po ay unawain na lamang natin ang mga taong nagkakamali rin. Dahil gaya mo at gaya ng lahat, habang tayo po ay nabubuhay, hindi po mawawala ang ating pagkakamali. Dahil ang pagkakamali po yan ang magiging gabay upang tayo po ay maging tama na lahat ng mga pagkakataon. Kaya hindi kailangan din natin yan. At kahit ang bagay na ito ay na-open natin. Maraming salamat po sa mga nanonood at nakinig sa paliwanag ko. Naway naunawaan nyo rin ako at naintindihan nyo rin ang mga ilang linya o detalye ng topic na ito. Maraming salamat po at magandang umaga po sa lahat ng mga manonood. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Papa Ketchup. Okay, maraming salamat sa pahayag ng ating mahal na kaibigan, si Ryan. Okay, Manoni, talagang ako naman ay medyo naiyak ang mga nangyari. Hoy, wawa naman ang ating kaibigan. Pero Manoni, ako, yung mga narinig ko na pahayag ng kaibigan natin Ryan ay opinion niya naman din yun. At meron pa rin naman tayong opinion o kanya-kanya opinion at mga plano sa ating mga buhay. Yun po ay opinion lamang po ni Ryan. Tayo po ay walang pinapanigan gaya rin niya. Naway may natutunan tayo ng mga bagay na ito. Manamang ito, inang araw lamang, inang mga linggo lamang, huhupa po ang mga emosyon na yan, mawawala. Dahil ito po ay buburahin ng mga panahon. Kaya aatyahan po natin na may mga bagay pa rin ng mga mangyayari at mga paliwanag, mga issue, mga topic tayong pag-uusapan. Dahil yan po ang buhay natin sa mundong ito, ang patuloy ang kwento ng buhay habang tayo po ay nabubuhay. Patuloy po ang mga pangyayaring hindi natin inaasahan. Tama, Ted. Tama ka talaga dyan. Kaya nga naman ako ngayon ay naiiyak dito. So, ano bang paghahanda mo ngayon dyan? Dahil eto na narinig na natin ang kanyang opinion. Ikaw ba ay pauwi na, Manoni? Hindi. Maghahanda pa rin ako dito ng mga bulletproof para ananayang kita dahil baka mamaya sugurin tayo ng mga netizen. Huwag ka nang matakot, Manoni, dahil tayo naman ay hindi nakikipag-away. Tayo ay nakikipag-kaibigan sa lahat ng tao at naghahatid tayo ng mga balita at talakayan para ng mga information na nakakatulong sa lahat ng mga mamamayan. Yes, maraming salamat sa'yo, Tek. Kaya nga naman mahal na mahal kita. Okay, maraming salamat, Manoni, at tayo ay magpapaalam na. Ang iba po nating mga talakayan na mga tawanan ay hindi po muna natin ngayon babanggitin at pag-uusapan dahil po wala na ho tayong panahon dahil nga po ilang minuto naman po ang ating talakayan. Kaya nga naman po sa lahat ng mga nanonood at kanilang mga tahanan, maraming salamat po sa inyong pagbaybay. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong kaibigan, kabalitaan at kakampi dahil hindi po natutulog ang mga balita. Hello, Ted. Teka. Parang hindi maganda ito. Bakit parang wala akong moment dyan? Parang linya mo lahat. Ay, sorry. Okay. Manoni, ako na. Dahil hindi po natutulog ang mga balita, napapagod din po kami mga nagbabalita. At dahil napapagod din kami mga nagbabalita, natutulog din po ang mga nagbabalita.
Isang araw na naman ng mga balitaan, kalakayan, kwentuhan at tawanan. Ito po ni Manoni. At ako naman po ang inyong lingkod, Ted Python. At ito po ang